napaka-bobo nitong ahop na ito eh. Ha? Anong pinagsasabi nitong ahop na ito? Palang hindi abogado. Ha? Very clear yung sinasabi ni Congresswoman Cardema na instead of inviting these people, why not also invite? Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang daming Pilipino na biniktima ng mga durugista? The statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution and maybe refer to the appropriate committee. Yeah. So do you need any resolution, Mr. Akop? Ako nga nagtataka. Ano ba yung resolution na hinihiring nyo dyan, mga ulul kayo? At saka I presented sa possible amendment. Ha? Tanga-tanga ka. At saka who is this Akop? Hindi ba na-charge siya ng multiple murder? Oo. Itong malili. Magmamalinis pa 2 years older lang daw sa kanya sa Duterte. The former president is only 2 years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. He has served daw so much for the country. He wanted to die for the country. What? Nakakatawa ka pa ako. You wanted to serve the country and you were even accused of multiple murder. Na-dismiss lang yung kaso on technicality. Yung kasama mo pa, nagtago, umalis sa bansa, magtago. At for so many years only to resurrect kasi Noynoy Aquino administration ukol sa diniscuss natin kanina. Ano pa ang moral ascendancy ng babaeng yan over the rest of you dyan sa Quadcom? Hindi ba kayo nahiya salitain nyo yan dyan? Convicted yan? Nawawalan kayo ng credibility na At saka parang kung ikukumpara natin yung mga miyembro, ito, batang-bata pa lang. Pero matino na ang utak at magaling, matapang na magsalita. Maski alam niya na yung kanyang voice in those in the midst of all these people na gustong kurutin at yayariin si Duterte, matapang pa rin siyang dinipensa niya si Duterte. This is a congresswoman na napaka maayos na ang pagkatao. Ito. Tayo ditong mga kinatawan ay ibinoto lamang ng ilang libong Pilipino. Ngunit ang kasama natin ngayon ang Pangulong Duterte, ang most voted Philippine leader ng 2016. At ang kanyang anak, Vice President Sara Duterte, ang most voted Philippine leader naman ngayong 2022. I would like to manifest na gusto ng sambayanang Pilipino ang pagdurog niya sa mga kriminal, durugista at NPA na terorista. Kaya sila ibinoto at patuloy na mahal ng mga Pilipino. Kaya gusto natin ng patas na hearing. Sana sinama natin dito ang libo-libong mga magulang na ang mga anak ay biniktima ng mga durugista. Ang mga ordinaryong Pilipino na naglalakad galing trabaho, tapos sinaksak o pinatay ng adik, lahat ng mga kababaihan, na kahit pati infant na babae ay ginahasa na ng adik. Libo-libo rin ang kanilang mga magulang at mahal sa buhay na wala dito ngayon. Awang-awa ang mga Pilipino sa mga inuseteng pamilyang na ito, kaya niluklok ng bansa ang Pangulong Duterte. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinundahan ng Kongreso ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa nung buong 6 na taon Ang Duterte Youth Party List po ay patuloy na naninindigan sa Pangulong Rodrigo Duterte at pangalawang Pangulo, Sara Duterte.
na naglingkod ng maayos, dumurog sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista para proteksyonan ang milyon-milyong Pilipino. Bakit wala nag-iimbestiga dito o nag-iimbita sa atin sa sobrang raming Pilipino na biniktima ng mga durugista? And lastly, sa mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo, hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng NPA sa mga pulis, sundalo at mamayang Pilipino. Thank you, Mr. Chair. I beg to disagree with my colleague. Kasi bata pa siya. Ako, I have given up my life for this country. The former president is only 2 years older than I am. But I have been fighting for this country. I was a member of the Philippine Constabulary and became a policeman after Republic Act 6975 was enacted. This statement of my colleague betrays her ignorance. Kung gusto po niya na magpa-imbestiga, mag-file siya ng resolution. Beg to disagree, Mr. Chair, na sila lang ang nakikipaglaban at marunong makipaglaban sa kalaban. As I've said before, I have given the most part or most years of my life fighting the enemy of this country. Napaka-bobo nitong ahop na ito eh. Alam mo, why would you ask? There's already a pending hearing. She was manifesting that there are manifesting and suggesting to summon other resource persons who can also speak about those parents whose children were murdered by addicts, by the cartel or by the Anong pinagsasabi nitong akop na ito? Parang hindi abogado. Na mapailin na naman niya ng resolution. The lady who is brighter than Akop, hindi naman abogado, si Akop abogado, magpail daw ng resolution. Napaka lopsided naman yung pag-iisip nitong Akop na ito. Very clear yung sinasabi ni Congresswoman Cardema na instead of inviting these people, why not also invite? Yeah. So do you need any resolution, Mr. Akop, na pag-imbita ng mga magulang ng mga napatay na mga ng mga NPA, mga napatay ng mga drug addict, ng mga drug syndicate? Do you need any resolution? Ako nga nagtataka. Ano ba yung resolution na hinihiring nyo dyan, mga ulul kayo? At saka I presented sa possible amendment. So they invite other people to go in. Parang balanse. Pero alam naman ng taong bayan na one-sided lang because ang iniimbita nyo are people who will testify against the Dutertes. Yun lang naman eh. Plain and simple eh. At saka ako, Secretary, I find it so unparliamentary para mag-criticize ka ng peer mo. Lalo na mas bata, at ikaw hukluban nandiyan sa Kongreso, hindi mo pa alam kung paano fairness and fair play. At saka, this woman is presenting, this young girl is presenting precisely an avenue for an amending legislation. At saka, tanga-tanga ka. At saka, who is this Akop? Hindi ba, kung magsalta para criminal hindi ba na-charge siya ng multiple murder? Or itong malili? Magmamalinis pa 2 years older lang daw sa kanya si Duterte. He has served daw so much for the country. He wanted to die for the country. What? Nakakatawa ka pa rin, Akop. You wanted to serve the country and you were even accused of multiple murder. Na-dismiss lang yung kaso on technicality. Yung kasama mo pa nagtago, umalis sa bansa, magtago. At for so many years only to resurrect kasi Noynoy Aquino administration. But during the time
when he was facing the law, he was nowhere to be found. Tapos ngayon sasabihin mo itong bata na napaka maayos yung sinasabi, mali ang sinasabi, ikaw ang tama kasi matanda ka na at you have served your country well. Wow, how can you serve your country if you have been accused of multiple murder? And we don't even know what happened to that case at bigla na lang ang Sandigan Bayan ang may jurisdiction, bigla na lang bumaliktad ang Korte Suprema, binalik sa lower court at the rest is history. Biglang it disappeared like the night. May kinalaman kaya si Bersamid yan? Well, we don't know. So, sana, alam mo, wag sana magmamalinis tayo. At dapat maski sino ang congressman na magsalita dyan, kasama mo, huwag mong laitin dahil lang nagsalita against yung mga testigos dyan, nagsalita against mga NPA, tapos wala kasi sa script yung babae. Wala sa script. They have to stick to the plan. They have to stick to the plan. Yan. So, yun po. At sino ba yung iba pang pinasalita? Sinasabi nitong Congresswoman Caldema, yung mga NPA pa nga, yung mamamatay, violators of human rights. And mayroong NPA daw dyan At saka mga ex-convicts at convicts. Convicts, criminals. Ito, in the Senate hearing, this guy na nagtatanong kay Duterte, was identified to be a recruiter of NPA.